ni Pedro 1:13-25. Paanyaya sa banal na pamumuhay. Kaya ang ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa magpapalang tatanungin ninyo kapag nahayag sa Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hinig tulad ng ginagawa ninyo noong unay kayo wala pang tunay ng pagkaunawa. Lamang ang Diyos ay hirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang lahat, ang bawat isa ayon sa ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama. Igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang inubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minalas ninyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o naubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa krus. Siya ang korderong walang pating at kapintasan. Itinalagas na siya ng Diyos sa gawain ito. Bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo, pinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanali kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iigan bilang magkakapatid. Naway maging maalam at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayo isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulak nito, ang lahat niyang kaligtan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinapangaral sa inyo, ang salita niya. Amen. Ito lang ang mata. Ayos na po. Pag may problema, may nararamdaman ka sa iba, lalakad dito, nasabihin doon sa mga nakatayo sa labas, walang problema. Naiintindihan ko? Ulitin ko. Kapag may nararamdaman, nakakaiba, lalabas dito, pwedeng dito, kung nandito kayo dito, nandun kayo dyan. Sasabi kayo doon sa mga nandoon, sa labas ng pinto kung anong problema na. Maliwanag po? Maliwanag. Kasi may mararamdaman kayo mamaya. Hindi matakot, may mararamdaman kayo. Okay? Sa mga bata, kung may nararamdaman ka natuluwal, naiingi, labas ang maayos ha? Kung tatakbo, labas ang maayos, sabi nila ate nila kuya kung ano nararamdaman. Maliwanag? Kapag umiyak ang bata, ilabas muna. Okay? Kapag naiiyak yung matanda, huwag kayo maalis. Yan lang kayo. Iyak lang kayo. Okay? Titingnan lang po ito kung anong itsura nito. Ano ba ito? Nakataas nito. Pakititigan lang po yung mga bagong kita sa libong ito. Yung hindi pa nakakakita nito o nakita na pero hindi pa nakitang nakabukas, habang katakatambak lang, sulok. Ibigyan ko lang po kayo ng konting paalam. Pagkaalam, ang aklat na ito, walang ibang kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ito po ang bumubuhay kahit sino mang tao na nilikha ng Diyos. Amen. Kaya dito po tayo ngayon kukuha ng ipapakain sa inyo.
sapagkat hindi lamang po sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa piling mismo ng Diyos. Amen! Kaya huwag niyo pong intindihin yung mga katabi niyo. Kaya sabi ko nga, kung may nararamdaman, huwag katabi ang kausapin. Maliwanag po, huwag katabi ang kausapin. Kahit kayo mga bata, ha? Huwag kakausapin yung isa sapagkat walang magagawa sa iyo yan. Doon kayo lumabas at sabihin, ate, masakit ang tiyan ko. Bibigyan kayo ng mainit na tubig o kape o anuman at para malagyan ng sigura. Maliwanag po sa mga bata, ha? Kapag may nararamdaman, hindi, gutom, labas. Okay, meron dyan tayong pang support. Kahit ano, si God na nag-provide. Ang pag-uusapan po dito ay napakahalaga. Kayo po ay tinawag ng Diyos. Kung paano kayo narito ngayon sapagkat wala pong aksidente sa gawain ng Diyos. Amen! Ibig wala ditong kapahamakan. Ang nanditong inyong mga susumpungan ay buhay na walang hanggan. Amen! Hindi po kung paano nyo nakita may ginawa yung babae. Hindi po yung ginawa dito. Yun po yung nakikipag-usap sa Espiritu para meron pong maibigay sa inyong napakahalaga. Amen! Habang nag-uusap kami ng Diyos, binigyan na niya sa akin kung ano yung sasabihin ko. Amen! Amen! Ganun po kabuti ng Diyos. Hindi ko ito isusulat ayon sa aking kaalaman. Wala kayong makikitang papel na babasahin ko. Kapagkat direkta po ang mensahe galing sa Diyos. Amen! Magpasalamat sa inyong lahat sapagkat pinagbigyan niyo ang panawagan ng Diyos. Amen! Hindi ako masasayang na segundo rito. Maging ang mga anak ninyong dala, yan po'y bless na bless. Bless na bless. Yung pakikunan nga siya ng video mamaya at patayuin yan para makita ng mga taga-ibang lugar na mayroong isang paslit na nagpupuri sa Diyos. Amen! Dito po, sa totoo lang, di ko na po kailangan pang isa-isayin na aabutin tayo ng bukas pa. Simple lang po nang masumpungan po ang Diyos sa buhay naming mag-iina ay talagang hindi ko na po pinakawalan ng Diyos. Talagang hindi. Dahil ang sabi ko, Panginoon, wag mo akong iiwan. Iiwan man ako ng kahit na sino, wag lang ikaw ang umiwan sa akin. Tunay po. Kaya po yung kamay ko kanina nakataas kapag wala ko pwedeng magbukas ito kundi ang Diyos. Amen! Ganito ang itsura ng kamay. Walang tao sumusuntok na nakabuka ang kamay. Susuntok ka, buo ang kamay mo, buo ang lakas mo para bumukol yung tao. Susuntukin mo. Amen! Susuntukin ngayon ng Diyos. Naiintindihan nyo? Amen! Ulan kayo ng Diyos, Diyos din ang bahalang magtanggal ng bukol na yan. Amen! Kaya dito po ay wala kayong iisipin katang isip. Kapagkat hindi po ako nagkakatha dito. Kagabi nga wala akong tulog po. Sapagkat sinusundo na ako ng mga kaluluwa kagabi pa lang. Naiintindihan niyo po ba yun? Hindi natin po yung naiintindihan. Pero ang lingkod po, may tulog yan o wala, lalakad yan. Amen! Ito lang po sasabihin ko sa inyo, ano? Pwede na po tayong dumiretso sa langit ngayon. Amen! Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Maliban na tayo'y magaya, mga tulad sa maliliit na bata, hindi tayo makapapasok sa langit. Amen! Kahit bukulan mo yan, itay, inay, sapagkat galit na galit ka, naabukulan mo yung anak mo sa sobrang galit mo, babalik at babalik pa sa'yo yan sapagkat anak mo nga yan. Amen! May damdamin nga lang, nasaktan siya. Kaya tayo, masasaktan din tayo ngayon. Sasaktan din tayo ng salita ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen!
pilay talim. Ito'y tumatapos mag-isa pinag-iwalay ng kaluluwa at espiritu sa mga kasukasuan at utak sa buto at nakatataho. Nakaakaalam ng mga iniisip at pinabalak ng tao. Kaya wala pong may lilihim, wala pong may tatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit. Ano po ibig sabihin ng magsusulit? Sino yung mahilig dito magnegosyo ng walang puhunan? Kukuha o babagsakan lang? At pagkatapos ang napag-usapan kung kailan kayo magre-remit, magsusulit kayo. Doon sa pinagkautangan nyo. Ganon din, higit pa sa Diyos, magsusulit tayo lahat. Pagdating ng takdang panahon, lahat ng ginawa ng tao, yan man ay lihim o hayag. Pinakatago-tago mo man ang pagnanakaw na ito, walang nakakita sa iyo. Isusulit mo yan sa Diyos, kapag nakita yan ng Diyos. Haharap ka sa dambana ng Diyos at sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, kita ko ang lahat ng ginawa mo. Amen! Kaya simple lang po, Aba, ay hindi na kailangan pa ng tinig ni Yahweh mamaya. Sapagkat isinuplay na lahat sa aking bibig ang sasabihin. Pero patitikin ko pa rin po sa inyo, ang tinig na napakahiwaga, na yan po ang bumabay sa inyong abang lingkod. Kung paano ako nakakatayo ngayon, dahil sa tinig na nagsabi sa akin na anak, hahayo ka, gagamitin kita. Wala kang gagawin, pupunta ka lang. Ako ang gagawa, ako ang magsasalita. Ganun po kabuti ang pagkakatawag ng Diyos sa akin. Kaya po, sige, go lang ako ng go. Sapagkat ang sabi ng Diyos, anak, punta ka lang. Para ba sinabing, punta ka sa kapitbahay mo, doon ka mag-almusal. Hindi ko makilala yung kapitbahay ko. Sabi ng Diyos, punta daw, doon ako mag-almusal. Susunod ba ako? Hindi. Susunod ako. Hindi. Sapagkat ang naputo sa akin, siya rin ang may-ari ng pagkain doon sa kapitbahay ko. Amen! Dito po, sa gawain nito ay matutunghayan at masasaksihan ninyo ang mga imposible. Bakit po imposible? Abay, sukat ba naman doon ka makikain sa kapitbahay mo? Hindi ka naman kakilala nun? Ay baka ang gawin ng Diyos sa'yo magmukha kang pulubi kahit ang ayos-ayos mo. At sa habang ng kapitbahay mo, ay baka ining ka talaga. At Diyos po ay nagagawa at kayang gawin ang imposible. Kaya nga, ako po ay laging nagagalak. Kung pwede nga lang araw-araw tayo ganito. Bibigyan ko po kayo ng kaunting kasiyahan. Ano po ba ang Tagalog ng Sunday? Linggo! Malakpakan ang mga sarili! Ay pa po ang Tagalog ang Sunday, ha? Huwag nyo naman itong gagawing biro-biro lang. Ito po ay natuklasan din ng lingkod at nagalak ang lingkod. Alam nyo ba ang Tagalog ng Sunday ay araw-araw? Araw-araw pa lang Tagalog ng Sun. Araw. Bakit? Day, araw. Ano po ba ang Tagalog ng Sun? Araw. Day, araw. Day, araw. Kaya araw-araw ang Tagalog. Ang galing po, di ba?